558 DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila, sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Ay pa rin ang inyong mga tagapagbalita sa naglalagablab. Ako si Buddy Oberas. At Weng de la Peña. Meron pong nangyari mga kasama dito sa Caloocan. Tinatay na sa 1.3 million pesos na halaga na area na nasunog sa dalawang palapag na apartment sa may Pass Street, Morning Breeze. Alas 8 kanina umaga nang sumiklab ang apoy sa Unit 3 sa kalawang palapag na inupahan ni Cheryl Rojo. Umabot sa ikapat na alarma bago pa naapula ang sunog alas 9 na umaga. Ayon kay Rojo, naghatid siya ng anak sa eskwelahan at naiwan ang kasambahay sa unit kung saan tinawagan siya nito nang mag-spark ang isang wire sa kanilang palapag. Dalawang membro naman ang Caloocan Filipino-Chinese Brigade Volunteers ang kinakailangan pang lapatan ng lunas dahil sa nahirapang huminga dahil sa usok. Samantala sa ibang balita naman ay pinag-aaralan na ho ng NDRRMC ang posibleng pagpapalabas ng libre sa laban ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao kontra kay Brandon Rio sa mga lugar na labis sinalanta ng bagyong Yolanda. Ay kaya, alright. Wala. Ayon ho kay Executive Director Yusek Eduardo del Rosario, dinami-dami ba naman ang pwedeng gawin? Sige. May reaction ka rin. Kinontrol ko. Malaki ang maitutulong maitutulong nito sa ano ba to? Pampakwan? Para sa Secretary Petilian. Pang-inspirasyon. Pang-inspirasyon lang daw. Sige, yung pagbibitiw. Maitutulong nito, malaki ang maitutulong nito sa mga biktima ho ni Yolanda para palakasin ang kanilang loob sa kabila ng pinagdadaan ng problema. Pero kinakailangan manalo dyan si Pacquiao. Ayun nga. Paano kung matalo? Lalong lumbral. Ay katulad niya ng nakalipas na laban ni Pacman, nagbibigay inspirasyon ito sa mga Pilipino na may pinagdadaan ng hirap sa buhay. Siguro pwede sabihin na si Pacquiao hindi pa rin bumigay. Ayun. Kahit dalawang natalo, pero tuloy pa rin. Pursigido pa rin siya for another try. Sana manalo. Yan. Si Manny Pacquiao ay nagmula ho sa magkasunod na talo pero umaasa ang NDRRMC na tulad ho ng mga Yolanda victims babangon ulit ang pambansang kamao. Naglalagablab na mga balita. Tama-tama, sports na tayo. DZXL Ulat Palaro. Sports tayo mga kasama. Tiyak na isa ang madudungisan ang kartada sa pagsagupa po ng Invitationals Champions TMS at nagbagong bihis na PLDT My DSL, talagang commercial nagpapatuloy na sa Philippine ito yung patuloy na Philippine Superliga. Yan na lang ang tawag natin. Diyan sa Inaris Sports Arena sa Pasig, magharap sa ganap na alas 2 mamayang hapon ang TMS at PLDT. Susundan ang sagupa ng Cagayan Valley at RC Cola sa ganap na alas 4 ng hapon. DZXL Showbiz Balita. Showbiz. Hello. Hi. Musta? It's me. Hello, everybody. Masakit lalamunan na. Masakit. Malamig ang tinitira mo, Loli. Andyan na kasi ang hanging amihan. Oo. Lalo na sa umaga. Ay, nako, proud Lamig. ngayon ang nahumarap sa press people si Jeff Eigenman dahil malaki ang naging improvement sa kanya ng kanyang pag-gym. Umabot sa more than 200 pounds at naging more than 100 pounds na lang ang timbang niya ngayon. Diba?
Sa ganda-ganda naman ng kanyang girlfriend. Oh. Baka maagawan ka pa. Hindi naman itinanggi ni Geoff na nakatatanggap siya ng memo fat ganun pala. mula sa kanyang mother studio na hindi raw niya inintindi at sa halip ay naging matigas daw ang ulo niya. Pero nang pansinin na rin daw siya ng girlfriend niya si Carla, oy, magkuhan ka na dyan, kundi papalitan kita. O, di ba? Sa mga nakakasama niya, saka lang siya nagdesisyon na, sige na nga, mag-diet na nga at mag-exercise araw-araw. Itinanggi naman ni Geoff na lumaki na raw ang ulo ng girlfriend niya. Magmula nang mag-click ang Becky-serie nito na My Husband's Lover. Matanong naman kung may balak siyang pakasalan ng GF niya, ang naging sagot lang ni Geoff ay baka next year mangyayari ito pag nagkataon. Yan. Sige, ituloy mo na yun, Geoff, at baka ma-jombag ka pa ng iba. Sige. It's me, Lollipop. Hi, Lolly. Lollipop. Thanks, Loli. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Yup. Sakto na. Tama na ba? Kasama Weng? Okay na yung shout, no? Hindi pa. Hindi ba yun? Magas? Sige. And dito na, Let's go, baby. Magandang tanghali mga kasama. Uan. Karamihan sa mga motorista o yung mga gumagamit ng bisikleta ay pinapayuhang magsuot ng helmet, hindi po ba? Ngunit aminin natin minsan nakakastorbo ang helmet sa ulo dahil ito'y dagdag bigat sa ulo at mainit pa sa loob. Kaya naman nakaisip ng paraan dyan sina Anna Hope at Therese Alston ng taga-Europe. Sila'y nakaimbento ng invisible helmet. Sa una, hindi makapaniwala ang professor nila sa naisip nila nang ito'y idinemo sa kanya ng dalawang dalaga. Invisible? Yeah. Parang bubble lang, Kaya nga nasambit na lang ng professor nila na sila'y magiging milyonaryo. Ang invisible helmet na ito ay parang kwelyong sinusuot sa leeg at may airbag ito sa loob. Magi-inflate ito once na aksidente ang nakasuot nito. At ito'y mabibili sa halagang 399 euros o higit 20,000 pesos. Dapat hindi ka maunahan ng pagkaumpog Oo. bago mag-inflate, Yun nga, ito siya mga kasama, Una, para siyang kwelyo. At Oo. pag ikay malapit ng mahulog, ito Ayan, yung bigla. bubuka. Ganun. Yan. Parang sa mga sasakyan lang. Oo, airbag, Parang... Parang gano'n. Basta may impact. Oo nga. In Ano fairness, fashionable yung itsura niya at maraming iba-ibang kulay yan. Parang vanilla twirl lang, Oo nga, parang ice cream. Hindi ko Nice, naisip. baby. At yan po ang balitang panghimagas. Candice XL Sinwon Chongsen Washer Phoebe Tatak Ang cute ng Armen. reaction ng baby, Iba talaga pag in love, yan. In love. Ikaw, sa trabaho. Tama. Thanks, Miss Baby. Paano mga kasama? Tuloy-tuloy lang ho. Tuloy ang sasabihin ko. Tuloy-tuloy lang ho ang pagtulong. Dire-diretso naglalagablab na balitang tatak RMN and yun napakinggan sa DCXL 558 kHz. Ngayong tanghali ho ng Miyerkules na ay Wednesday. November 20, 2013. Midweek. May paparinig ka ba dyan? Robas huwag kalimutan, dietary supplement for men. Para sa lalaking asigid hindi umuurong sa lamang laban, pwedeng i-text o tawagan sila sa 0909-333-3333 para sa dagdag na mga impormasyon. Yan. Salamat lang kay Bernilo Pacheco ng F2020 Corporation at sa truck na magdadala ng relief goods bukas din, Thank you. Para sa DCXO at GCC BOA. Petsa na, kasama mo ngayon. Petsa ng 20 Nobyembre. Ayan. Thank you. Kasama niyo po serbisyo publiko mga kasama. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay, ako si Buddy Obera. From meron palang job fair din, ang Ay, job quest, saan ba mga yan? kaibigan natin. Sorry, dyan, November 26 to 27, 2013. Yan ay si Robinson's Metro East Mall. Sa may Santolan, Marcos Highway, Santolan, Pasig City. Robinson's Metro East, November 26 and 27. Job quest naman ang may gawa niyan, job fair. From the city of Zambul, is Luis Primo Hermano Wang de la Pet. Kayo po lahat sa DCXLI. Tatak, RMN. Subayin niyo ang
minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakhang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit DZXL 558, ang bagong kasama mo.